Though God is patient and kind, God will not allow people to abuse His kindness and His patience. God will not tolerate bad behavior. And God will discipline those who do wrong. In addition, the good news is there is always a reward for those who answer God's invitation. Tingnan nyo na po, kahit na merong pinarusahan ang Diyos, hindi pa rin po tumigil sa pagtatawag, sa pag-aanyaya ang Diyos sa kasalan. Sinabihan niya ang kanyang mga lingkod, pumunta kayo sa lahat ng lugar, maghanap kayo mabuti at masama. If you want to experience a blessed life, a grace-filled life, a life full of blessings, what should you do? You should always choose to respond to God's invitation. Kung tayo ay tutugon, kung tayo ay susunod sa Kanya, diyan lang tayo makakaranas ng grasya at ng kabutihan. Don't expect to be blessed if you go against God's will. Maraming mga Pilipino, baluktot ang pag-iisip. Isa po yan sa ating mga kasalanan. Many times, the good we punish and we reward the bad. Yung po mga ibang magulang dyan, pansinin nyo, pag nagdadabog po yung kanilang mga anak, yung kanilang mga apo, imbis na ituwid yung masamang pag-ugali, imbis na pagsabihan yung bata, anong ginagawa? Naaawa, pinagbibigyan, agad ibibili ng candy, ng pagkain, ng chichirya. Agad susuhulan ng laruan para lang tumigil sa pag-iyak. Agad ibibigay yung iPad para makapaglaro. Anong nagiging bunga dahil masyadong kinukonsente yung bata? Di po ba nagiging spoiled? Nagiging mas matigas yung ulo? Tanong ko po, sino po yung pinakakawawa sa pamilya natin? Di po ba? Yung mga masisipag, yung mga mababait, yung mga tahimik, siya po yung palaging inaasahan, nilalapitan na magbayad ng kuryente. Malapit na naman ang due date ng internet. Siya yung inaasahan na bumili ng grocery. Pero sino po yung pinaka-favorite ng magulang? Yung masipag? Di ba madalas hindi? Kung sino pa yung tamad, kung sino pa yung batugan, kung sino pa yung mga adik-adik, yung mabisyo, sila pa yung favorite minsan ng mga ibang magulang. Aminin niyo po, sino yung palaging pinagpapasensyahan sa pamilya? Walang iba. Kung hindi yung walang ginagawa, maghapon, nakahiga lang sa sopa, sa kama, nagse-cellphone. Minsan, mas minamahal pa yung manginginom, yung mahilig makipagbarkada, yung pahiga-higa lang.